Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Mew or Cats in a Dog's World. Ngayon pong May 13 taong 2024. At ang ating pong nakikita rito ay ang kanyang daily chart time frame kung saan ang kanyang kasalukuyang presyo ay naglalaro lamang po dito sa ilalim ng isang trend resistance line. Yan po ang kulay green na linya. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, si Cat in a Dog's World or Mew. Sinusundan niya lamang po sa ranking itong si Book of Meme or Boom. Ayan, ranking po ng mga meme coins by market capitalization. Ang kanyang performance nitong nakalipas na 24 oras ay umangat naman po siya ng 5.30%, pero ang kanyang 7-day performance ay bagsak po siya ng 18.97%. Ang kanyang market cap ay umangat naman po ng 5.30%, pero ang kanyang trading volume ay bagsak po ng 24.05%. Na-check naman po natin ang kanilang official X account kung meron po silang bagong tweet na posibleng makaapekto sa presyo nitong si Mew. Ayan, last 24 hours, ito po, bago. It's simply enough to exist. I guess they entertain. Yan, last May 11 po ito. May 10 na po ito. Don't let distractions get in your way. Kaya yan, mukhang yung mga tweet po nila rito ay mukhang wala naman po itong impact sa presyo ni Mew. Ngayon ay balikan na po natin ang pag-technical analysis dito sa daily chart time frame ni Mew. At nasabi ko po sa aking previous technical analysis na itong si Mew ay dinagdag ko na po sa aking portfolio kung saan ay nag-umpisa na po ako na mag-invest at mag-accumulate ng aking Mew token. Kaya ayan, nakikita po natin dito na ang mga kulay blue na arrow signs na mga ito ay dito po ako bumili. Yan, ito po yung kauna-unahan na presyo kung saan po ako bumili ng aking Mew. Ayan, noong May 6, bumili po ako rito. At ayan, pagkaraan po ng ilang araw ay nakabili na rin ako rito. Ayan, nag-abang po ako ng buy pending order mismo sa support line na ito na 20 digits 3578. Kaya ayan, na-trigger po ito nitong nitong mga mismong dito na rin yan nung mga May 8. Ayan. Kaya dito po yan na-trigger. Ayan, nung bumagsak siya. Kaya nakabili po ako dyan dito sa 20 digits 3578. Ngayon ay meron po akong nakabang na isa pang buy pending order dito sa 20 digits 2011. Ayan, yung mga take profit ko naman or kung saan po ako handang magbenta ay ayan, dito mayroon pong tatlo. Unang-una ay rito sa 20 digits 49.95. Sunod na price target ay dito naman po sa 20 digits 64.91 at ang 20 digits 75.09. Kaya dyan po ako magti-take profit. Yan. At syempre, mga 10 to 20% po ng aking holdings dito ay Mew ang aking i-take profit sa mga yan. Ngayon, ang hinihintay po natin dito ay yung kanyang breakout dito sa trend resistance line natin na ito. Kung makakaranas po siya ng breakout dito ay base po sa aking price projection ay posible po niyang akyatin. Ayan yung ating pangatlong take profit dito na nasa 20 digits 75.09. Yan po yung nakikita ko na pinakamataas na posible po niyang akyatin kung siya ay nakawala dito sa ilalim ng ating trend resistance line na ito. Pero pag hindi po niya ito kayang basagin ay at tatalbog po siya rito, ay possible po na babagsak siya hanggang dito sa panghuling support line natin. Parang bottom price na po ito. Ayan, ang presyong 20 digits 2011. At dahil dyan ay yan, mayroon akong nakalagay rito na or nakaabang rito
na buy pending order dito sa 20 digits 2011 kung sakaling yan po bumagsak, kung sakaling siya po ay bumagsak dito. Lalong-lalo na at bearish po yung signal natin dito sa ating Hall Street dito sa ating QQE mode indicator dito. Sapagkat ayan, yung mga QQE bars ay nabubuo po rito sa lower portion ng ating QQE mode indicator. Kaya ayan, may posibilidad po na tatalbog siya rito at babagsak po siya dito. Kaya ayan, sa mga sumusunod ayan, or gustong gayahin yung aking simpleng paraan sa pagtitrade lamang dito kay Mew, ay ayan po yung aking mga trading positions dito sa aking pag-i-spot trading kay Mew. Ayan, meron akong tatlong mga take profit or target profit na mga presyo at meron lamang po ako nag-iisa na buy pending order. Kaya yan po ulit ang aking technical analysis dito, ay kung nabasag po ang trend resistance line natin na ito, ay magpapatuloy po siya sa kanyang pag-angat sa presyo. Pero kung magkakaroon po siya ng rejection dito, ay possible po na babagsak siya dito sa panghuling major support line natin dito. Kaya yan po ang aking technical analysis update sa araw na ito dito po kay Mew. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.